Hello, what is up mga mom, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fres, ang visual artist from Manila, Philippines. And today, i-review natin si Spider-Man Black Suit from Marvel Superhero Secret Wars. Okay, first, measure muna natin yung dimensions niya. This is around, from the base until dito sa top, mga 10 inches tall. So, nakasulat sa McFarlane Toys 1/6 scale yung mga statues na to. And these are very nice. Meron tayong Spider-Man na red and blue na suit. Na-review na rin natin yan. So, if you have, when you buy a McFarlane Toys na statue, meron din siyang backdrop na para siyang comic book style din. Ito yung mismong cover. You have the red-orange background, Human Torch. Tama nga ba? Human Torch na ba yun? Hulk, the Avengers. And merong big battle na nagaganap dito sa likod. And ang ganda ng statue na to. Super cool. Very nice addition sa inyong Spider-Man collection. And you also get a comic book na Marvel Superhero Secret Wars. So, ang galing ng ginagawa ni McFarlane Toys dito kasi nire-recreate niya yung 2D na comic book into 3D na physical na toy, diba? Okay. Meron din pala siyang card na kasama kay Secret Wars. Okay, let's set this aside. Tapos review na natin to si Spider-Man Black Suit. Okay, wala siyang articulation and very sturdy yung pagkakagawa nila dito. Hindi na rin siya matatanggal from the base. Naka-glue na rin siya. The base is a very sturdy base. Meron siyang rocks. You have the Hammer of Thor, Doc Octopus na arms, Hawkeye's hand and bow and arrow, Captain America shield, Thor's helmet. Nakalagay din dito, amid the chaos there comes a costume. Tapos mask ni Iron Man. It's a very nice base. Very stable siya. Hindi naman siya umuuga. And wala rin siyang, tingin ko hindi na ito magkakaroon ng any level of tilt. Kasi yun nga, naka-glue na yung paa niya dito sa base. Kakaroon lang ng mga tilting, usually yung mga pag-peg yung nakapasok dun sa kanyang feet. Peg din naman to, pero tingin ko naka-glue na siya. And then you have a black suit ni Spider-Man. Meron siya, yung paint application, meron siyang blue dry brushing for additional layer of highlights. Tapos yung ginawa nila dito is a comic book paint style na very similar din sa comics. Kaya tingin ko kaya nasa ilalim yung highlights nito kasi meron explosion na nagaganap din sa sa ilalim na part. Gagawin na natin dito, mag-add tayo ng layer of highlights para mas maging comic book paint style. Dadagdagan lang natin yung ginawa ni McFarlane Toys. And then you also have the large eyes na white. You have the large logo, 1, 2, 3, 4 na legs. Ito yung Spider-Man logo sa gitna. Meron din ba siya sa likod? Yes, meron din sa likod. And then you also have the white section sa kanyang kamay. Overall, it's a very nice addition sa inyong Spider-Man collection. Maganda rin yung pagkakagawa ng statue. It's a very sturdy plastic. Ito hindi naman siya mawi-weather ng extreme heat or cold. Yan. Okay. Actually, yun lang. Wala na siyang articulation. So, pag dinisplay niya siya, that's it. Kung ano yung pose niya, yan na yun. And then, meron din pala siyang spider sense din dito sa top of the head. Yung spider sense effect niya. Okay. Pwede nyo ibahin yung angle. Kung gusto nyo, iba naman yung maging display. At least meron kayong display option na pwede nyo siyang i-rotate. Okay, para may variation sa inyong display base. Say, sa display na section sa inyong house. Okay? So, yun lang mga ma'am sir. That's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.